Alam nyo, noong February 10, may inilatag ng isang bagong plano, isang blueprint, ika nga, na posibleng magpabago sa Pilipinas. At hindi ito yung mga karaniwang pangako lang Pinag-uusapan natin dito ang 21 batas na ang layunin ay magkaroon ng totoong, ramdam na epekto sa buhay mo. So ano nga ba mga ito? Yan ang aalamin natin. Uulitin ko hindi lang isa o dalawa, kundi 21 priority measures. Grabe 'di ba? Ito yung talagang ambisyosong listahan na target nilang maipasa bago matapos ang June 2026. At ang sakop nito, halos lahat ng aspekto ng lipunan natin. So para mas makuha natin yung pinakapuso ng plano, tingnan natin yung sinabi mismo ni Pangulong Marcos. Ang sabi niya, unahin yung mga batas na direktang tatama sa wallet nyo, poprotekta sa mga anak nyo at magpapanagot sa gobyerno nyo. Ang simple ng layunin, di ba? Mga pagbabagong ramdam mo talaga, araw-araw. Okay, para hindi tayo malito sa dami nito, simple lang ang gagawin natin. Hahatiin natin tong pag-usap sa ilang bahagi. Una, yung mga reformang mararamdaman. Pangalawa, yung mga reformang makikita. Sunod, yung mga batas na magpoprotekta sa atin. At syempre, yung deadline para sa lahat ng ito. So tara na, simulan natin sa una. Ito yung mga reformang masasabi nating pinakamadaling maramdaman kasi alam mo na, direktang tama sa bulsa at sa sistema ng politika natin. Unang-una sa listahan, ang pag-alis ng travel tax. Isipin mo to, sa bawat alis mo ng bansa, may automatic na bawas sa'yo na 1,620 pesos at yan ay para pa lang sa economy class. Yung perang yun, di ba? Pwede mo nang ipangkape o pambili ng pasalubong. Yun yung gustong ibalik ng batas na to, diretso sa bulsa mo. At dito, lalo nating makikita kung bakit ito importante. Kasi yung travel tax na yan, 1977 pa sinimulan. Ang luma na, di ba? In fact, kung titingnan mo sa mga kapitbahay natin sa ASEAN, halos tayo na lang ang naniningil niyan sa sarili nating mga mamamayan. Medyo napag-iwanan na tayo dyan. Siyempre, ang tanong dyan, teka kung aalisin yan, saan kukunin yung pondo ng mga ahensyang nakikinabang dyan? Magandang tanong yan. Kasi sa ngayon, yung pera hinahati sa TAIZA, CHED at NCCA. Ang proposed solution? Simple lang. Ilipat na lang yung pondo sa national budget. Bakit? Para mas transparent. Mas malinaw sa lahat kung saan ba talaga napupunta ang pera ng bayan. Okay, mula sa pera, lipat tayo sa isang issue na, napakatagal ng pinag-uusapan, halos 4 na dekada na tong nakatingga. Nasa konstitusyon natin mismo na bawal ang political dynasties, pero for almost 40 years, parang wala lang. Pero mukha ngayon, iba na ang ihip ng hangin. At ito yung pinakasimpleng paliwanag ng problema. Nagsimula sa lolo na mayor, tapos ipapasa sa anak na mayor din, tapos sa apo, nagiging parang family inheritance na yung pwesto sa gobyerno. Ang pinakamalaking tanong, paano naman yung mga mas deserving, mas may kakayahan, pero hindi ka pamilya? Nasaan yung meritocracy? So, paano to gagawin? Ang panukalang batas, 3 bagay ang gustong ipagbawal. Una, bawal magsilbi ng sabay ang magkamag-anak. Pangalawa, bawal yung pasalo. Alam niyo yun? Pagtapos na yung termino mo, isasalo mo sa asawa o anak mo. Bawal na yun. At pangatlo, may mga limitasyon din kung may kamag-anak ka na sa national position. Ang punto, bigyan ng chance yung iba. Buksan ang pinto para sa mga bagong leader. Okay, tapos na tayo sa mga reformang mararamdaman. Ngayon, punta naman tayo sa mga reformang literal na makikita natin. Ito ay tungkol sa paglalagay ng spotlight sa isa sa mga pinakamalilim na parte ng gobyerno, kung paano ginagastos ang pera natin. Ito, isipin nyo to. Paano kung bawat sentimo ng buwis na binabayaran mo, kaya mong itrack? Na parang tinitingnan mo lang yung bank app mo sa cellphone. Di ba ang galing? Yan mismo yung pangako ng Kadena Act. Ang goal, bigyan ng bawat Pilipino ng access para makita in real time kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Imposible yan. Baka isipin ng iba, pero posible na yan ngayon dahil sa technology na tinatawag na blockchain. Para mas madaling intindihin, isipin nyo na lang siya bilang isang digital na ledger o logbook. Ang kakaiba dito, kapag may nasulat ka ng record, hindi mo na yun pwedeng baguhin o burahin, ever. Parang digital na selyo ng katotohanan. At syempre, para masigurong seryoso ang pagpapatupad nito, may kasama tong mabigat na parusa. Hindi ito biro. Pinag-uusapan natin dito yung pagkakatanggal sa serbisyo at kulong. So, malinaw na itong batas na to ay may tunay na pangil.
Okay, let's shift gears a bit. Pag-usapan naman natin yung mga reformang dinisenyo para protektahan ang mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan, lalo na ang mga bata laban sa mga panganib ng digital age. Nakakalungkot mang isipin, pero ang Pilipinas ay isa sa mga naging global hotspot para sa online sexual abuse and exploitation of children o OSEAC. So, ano ang isang malaking solusyon? Isang pinalakas na batas na hindi lang gobyerno ang kumikilos, ginagawa nitong kasama sa laban ang mga digital payment services. Oo, yung mga e-wallets na ginagamit natin. At dito natin makikita kung gaano ito ka-game changer. Kasi yung mga e-wallets, hindi na sila pwedeng maging simpleng tagapasa lang ng pera. Sa ilalim ng bagong batas, magiging gatekeepers na sila. Paano? O obligahin silang gumamit ng AI para mag-flag ng suspicious transactions, mag-scan ng mga specific keywords, at mag-alert sa authorities. Lahat yan in real time. Ang goal? Putulin ang financial lifeline ng mga kriminal na ito. Pero may isa pang halimaw sa digital world, yung fake news. At dito, napakadelikado ng sitwasyon. Ang tanong kasi, paano mo lalabanan ang kasinungalingan nang hindi mo naman sinasakal ang freedom of speech? Yan yung napakahirap na balanseng sinusubukang maabot ng Anti-Fake News Act. So, yung pinaka-importante dito ay yung distinction, yung pagkakaiba. Ano ba yung pinaparusahan? Yung sinasadya, yung may mali siya, yung pagpapakalat ng fake news na alam mong makakasama at magdudulot ng panganib. Pero, at ito ang critical part, malinaw na pinoprotektahan nito yung satire, parody, at yung mga honest mistakes, yung mga nagkamali lang na walang masamang intensyon. Okay, so nakita na natin yung ilan sa mga pinakamalalaking reforma. Pero teka ha, marami pa yan. At dito na papasok yung pinakamalaking tanong sa lahat. Kakayanin ba ng Kongreso na tapusin ang lahat ng ito on time? Kasi bukod sa mga napag-usapan na natin, kasama pa sa listahan yung pagbuo ng Department of Water Resources, yung pagpapabilis sa pagtayo ng mga classrooms, at yung matagal ng kailangang reforma sa party list system. Grabe, di ba? Ang lawak lang sakop mula tubig hanggang sa boto natin. At ito yung naglalagay ng pressure sa lahat. Ang deadline. Ang target date, June 2026. Bago matapos yan, dapat lahat ng 21 priority bills na ito, batas na. Malinaw na coordinated effort ito ha, may basbas ng presidente at ng Kongreso. Kaya ang tanong na iiwan ko sa inyo ay ito. Nakalatag na yung blueprint, tumatakbo na yung oras. Itong mga reformang to na tumatama sa bulsa natin, sa gobyerno at sa kaligtasan natin. Ito na kaya yung pagbabago na sa wakas ay talagang mararamdaman ng bawat Pilipino? Ang plano, nandyan la. Ang totoong laban nasa pagpapatupad.